Mga kababalaghan at katatakutan, ako si Baltasar at malugod kong tinatanggap kayo sa Creepy Pinoy Stories. Kung ang dugo mo'y nanlalamig sa tuwing maririnig ang mga sariwang kwento ng kababalaghan, pindutin na ang like at subscribe button para walang mintis na maabot ka ng bawat kakaibang kwentong Tagalog na hatid namin tuwing mag-u-upload. Sa dilim ng gabi, isang tawag ang magiging simula ng bangungot, habang ang isang hindi inaasahang pagkikita sa eskinita ay magbubukas ng pinto sa isang mas malalim na misteryo. Huwag palampasin ang bawat segundo, sapagkat sa bawat pagpikit, may lihim na maaaring magdulot ng iyong walang hanggang pagsisisi. Sa isang tahimik na hapon sa isang tipikal na bahay sa Maynila, si Rodel ay nakaupo sa kanilang sala, masayang humihigop ng kanyang paboritong milk tea na may sago at nata de coco. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa palabas sa telebisyon, ngunit ang kanyang isipan ay naglalakbay sa masasayang plano nila ng kanyang mga kaibigan para sa araw na iyon. Biglang pumukaw sa katahimikan ang sunod-sunod na pagtunog ng doorbell. Nagulat si Rodel at mabilis na ibinaba ang kanyang inumin, tumayo at sumilip sa bintana para makita kung sino ang dumating. Sa labas, nakita niya ang kanyang mga kaibigan na nakangiti at kumakaway. Sumigaw si Rodel sa kanyang ina na nasa kusina. "Ma, si Carlo at Tricia na po, nandito na," habang kinukuha ang kanyang backpack at sinusuot ang kanyang sneakers. Narinig niya ang pagmamadali ng kanyang ina na lumapit sa kanya. Ang mukha nito'y may bakas ng pag-aalala. Ang kanyang ina na abala sa paghahanda ng hapunan habang naglalagay ng mga plato sa mesa, ay nagbilin kay Rodel na magmadaling umuwi at huwag magpagabi dahil inaasahan nila ang pagdating ni Tita Lenora, isang kamag-anak na bihira nilang makita. "Opo, Ma, maaga po kami babalik," pangako ni Rodel na may halong pananabik at kaba sa hindi inaasahang pagbisita ng kanilang kamag-anak. Sa loob ng isang jeepney na puno ng mga pasahero at mga palamuting Santo Niño at Rosario, nagbiyahe sina Rodel, Carlo at Tricia papuntang SM Mall of Asia. Dumaan sila sa makipot at masikip na kalsada ng Quiapo na kilala sa mga kwentong kababalaghan. Ang ingay ng paligid at ang halu-halong amoy ng insenso at pritong pagkain ay bumalot sa kanila. Habang dumadaan, napansin ni Rodel ang mga tindahan ng anting-anting at mga manghuhula sa tabi ng simbahan. Nakaramdam siya ng kilabot dahil sa mga kwentong kababalaghan na kanyang narinig tungkol sa lugar na iyon. Creepy talaga dito sa Quiapo, bulong ni Carlo, na tila nababasa ang isip ni Rodel. Sa mall, nagtawanan at nagkwentuhan ang tatlo habang naglilibot sa mga tindahan. Naglaro sila sa arcade at kumakain ng street food tulad ng isaw at kwek-kwek. Ngunit naputol ang kanilang saya nang marinig nila ang anunsyo tungkol sa nalalapit na undas na nagpaalala sa kanilang kailangan nilang magmadali. "Guys, baka magalit si Tita Lenora pag na-late tayo," sabi ni Tricia. Ang kanyang boses ay may halong pag-aalala. Ang kanilang kasiyahan ay biglang napalitan ng pagmamadali at hindi nila namalayan na ang araw ay unti-unti nang lumalapit sa dapit-hapon. Ang bawat hakbang palabas ng mall ay isang paalala na may naghihintay na misteryo sa kanilang pag-uwi. Misteryo na maaaring baguhin ang takbo ng kanilang mga buhay magpakailanman. Napuno ng tawanan at kwentuhan ng hangin habang magkakasama sina Rodel, Carlo at Tricia na naglalakad palabas ng SM Mall of Asia. Tila ba ang bawat hakbang ay nag-iiwan ng alaala ng isang araw na puno ng saya at walang bahid ng pangamba.
Dapat ulitin natin to, di ba? Sambit ni Carlo habang nagpaplano na sila para sa kanilang susunod na pagkikita. Sa kanilang paglalakad pa uwi, sinadyang iwasan ng tatlo ang daan patungong Quiapo. Pinili nila ang isang ruta na mas maliwanag at mas ligtas. Isang desisyong pinagkasunduan nila upang makaiwas sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ang bawat ilaw ng poste ay tila gabay sa kanilang paglalakbay pabalik sa kanilang mga tahanan. Nakauwi si Rodel nang ligtas sa kanilang bahay, nagpaalam sa kanyang mga kaibigan na may ngiti sa kanyang mukha. "Ingat kayo ha," paalala niya. Hindi batid na ang isang simpleng pagkadapa ni Tricia dahil sa natanggal na sintas ng sapatos ay magiging simula ng isang bangungot na gabi para sa kanya. Ang pagkakamali ay tila isang maliit na bitak na magbubukas sa isang mundo ng dilim na hindi nila inakala. Sa paglalim ng gabi, ang kadiliman ay unti-unting bumalot sa barangay poblasyon. Kasabay nito ang pagdating ni Tita Lenora, bit-bit ang kanyang maleta at ang aura ng misteryo. Sa kanyang paghahanap ng matutuluyan, kumatok siya sa bawat pintuan, umaasang may magpapaunlak sa kanya kahit isang gabi lang. Ngunit ang mga kapitbahay, abala sa kanilang mga paghahanda para sa undas, ay isa-isang tumanggi sa kanyang pakiusap. Ang bawat kandila na sinindihan at bawat altar na inayos ay tila nagpapalakas ng pader laban sa mga hindi inaanyayahang bisita. Sa bawat pintuang sumara, sa bawat ilaw na namatay, lumalakas ang bulong-bulungan tungkol sa tunay na pagkatao ni Tita Lenora at ang misteryosong dahilan ng kanyang pagbisita. Ang pagtanggi ng barangay ay nagdagdag lamang ng kapal sa hamog ng mga haka-haka at takot na bumabalot sa kanilang mga puso. At habang lumalaganap ang bulungan, isang tanong ang bumubulong sa hangin. Ano ang mangyayari sa isang inosenteng kaluluwa na maglakas loob na harapin ang kadiliman? Ang sagot, nakatago sa lilim ng gabi, ay naghihintay na matuklasan. Hingal at pag-aalala ang bumalot kay Tricia habang siya ay nagmamadaling umuwi. Ang kanyang mga paa ay mabilis na tumatakbo sa kahaban ng eskinita. Ngunit sa isang iglap, ang kanyang pagmamadali ay napalitan ng takot nang makita niya ang isang figura sa dilim, si Tita Lenora. Ang matanda na tila ba isang anino sa kadiliman ay nakatayo sa gitna ng eskinita. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng tuwid kay Tricia. "Tricia, iha!" Mahinahon ngunit may kapangyarihang tawag ni Tita Lenora. Ang kanyang tinig ay parang humuhuni sa hangin. Walang kakayahang tumutol, si Tricia ay tila nahulog sa isang malalim na trance. Ang kanyang mga paa ay kusang naglakad patungo sa matanda. Ang bawat hakbang ay tila nagpapalayo sa kanya mula sa kanyang sariling kagustuhan. Habang si Tricia ay sumusunod sa bawat utos ni Tita Lenora, ang presensya ng matanda ay kumalat sa buong bayan. Ang mga aso ay tahol ng tahol, ang mga ilaw sa kalye ay kumurap-kurap, at ang hangin ay napuno ng isang malamig na bulong. Ang mga tao sa barangay ay naramdaman ang isang hindi maipaliwanag na pagkabalisa na tila may masamang balak na nagbabadya sa kanilang kapaligiran. Sa isang iglap nawala si Tricia sa paningin at ang dilim ay muling bumalot sa eskinita. Ang misteryo ng gabing iyon ay naiwan na nakabitin sa hangin, nagbabanta ng isang hindi pa masilip na panganib. Kinabukasan, ang mga sinag ng araw ay hindi sapat upang magbigay liwanag sa mabigat na damdamin ni Rodel. Ang balita tungkol sa pagkawala ni Tricia ay parang isang malakas na sampal sa kanyang mukha.
Sa kanyang kwarto mag-isa, siya ay napuno ng pagsisisi at hinanakit sa sarili. Ang mga alaala ng kanilang pagkakaibigan ay tila mga larawan na naka-frame sa kanyang isipan, ngunit ngayon ang mga ito ay nagdudulot lamang ng sakit sa kanyang puso. Habang ang barangay ay unti-unting bumabalik sa normal, si Rodel ay naiwan sa pag-iisa, tangan ang lumang larawan nila ni Tricia. Ang bawat araw na lumipas ay parang isang mabigat na tanikala na bumabalot sa kanyang konsensya. Hindi siya makatakas sa mga tanong na walang kasagutan. Bakit at paano nalimutan ni Tricia ang mga alituntunin ng undas na siyang nagdulot ng kanyang kapahamakan? Ang mga araw ay nagiging linggo, ngunit ang bigat sa dibdib ni Rodel ay hindi humuhupa. Ang bawat pagpikit ng kanyang mga mata ay isang paalala sa kanyang pagkukulang, at ang bawat gabi ay isang paglalakbay sa dilim na kanyang kinatatakutan. Sa bawat halakhak, may lihim na panganib na nag-aabang. Mga ka-Creepy Pinoy, ako si Baltasar. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Sumama sa aming komunidad ng mga mahihilig sa katatakutan at siguraduhing nakaabang sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat ka dahil ang susunod na kwento ay maaaring tungkol sa iyo. Abangan ang susunod na kabanata ng Lagim dito lang sa Creepy Pinoy Stories. Paalam sa ngayon.